Stories presents The Valentine Series 9, The Wife Revenge. Written by Esyang. Isang pangyayari ang siyang nagpabago sa ugali ng isang babae na nagngangalang Daisy Flores. Kilala ito bilang mabait, maganda, magalang, at pinong babae dahil sa pagiging inosente at mahinhin nitong mukha, boses, at kung paano din kumilos at gumalaw. Marami din ang nagkakagusto sa kanya at nagbalak na ligawan siya, ngunit hindi natuloy ang iba. Habang ang iba naman ay sumubok sa kanya pero walang kahit na sinong nagwagi sa kanyang puso dahil may iba siyang hinahanap sa isang lalaki na wala sa mga lalaking ito. Mapili siya pagdating sa lalaki at hindi siya easy to get dahil alam niya ang worth and value niya. Kaya hindi siya basta-basta nagpapadala lamang sa mga bulaklak, lalo na sa mga matatamis na salita dahil alam niya kung sino ang totoong mahal siya. At gusto siya sa taong hindi naman talaga totoo ang nararamdaman para sa kanya. Marunong siyang mag-obserba at tukuyin ang pakay ng isang tao. Ang babaeng napakahinhin at napakabait ay bigla na lamang nagbago dahil napabago siya ng isang hindi inaasahang pangyayari. At yun ang bagong yugto ng buhay niya. At wala siyang kahit na anong pinagsisisihan sa bagay na yun dahil marami siyang nalaman, na-realize, at higit sa lahat ay marami siyang mga natutunan na bagay na hindi niya alam. Aminado siyang naging hindi siya malawak ang pag-iisip pagdating sa mundong kanyang ginagalawan. May mga bagay talaga siyang hindi alam na siyang nalaman niya na ngayon dahil sa bagong siya ngayon na halos hindi mo na makikilala dahil talagang ibang-iba ang itsura at aura niya ngayon sa kung sino siya noon. Kaya marami ang nagugulat kapag nalalaman kung sino siya minsan, lalo na at nakilala niya pa. Dahil hindi makapaniwala ang mga ito na ito na ngayon si Daisy. Dahil ang dating mahinhin na babae at kabaliktaran na sa ugali at kilos na meron siya ngayon. Nakakatakot, nakakapangilapot at manalangin ka na lamang na sana ay hindi mo siya makasalubong dahil ang inosente at maamong mukha noon ay dark aura na ngayon. Kakaiba na si Daisy sa kung sino siya noon na hindi kinatutuwa ng ibang mga nakakakilala sa kanya dahil mas gusto nila ang dating ito. Ang pagbabalik sa nakaraan na siyang nagsanhi kung bakit biglang naging ganoon si Daisy. Bakit ibang-iba na talaga siya. Putukan ang naririnig ngayon sa isang mansyon. Langhap na din ng ibang usok dahil sa kung anong nasusunog. Takip ni Daisy ang kanyang ilong, maging ang kanyang bibig. Ilang beses siyang napapaubo dahil sa mga nalanghap na usok. Wala siyang kahit na sinong kasama. Nakayakap siya habang lakad-takbo ang kanyang ginagawa upang makababa at makalabas ng mansyon. Rinig niya ang ibang mga boses ng kanilang mga kasambahay. Nagsisigawan ng mga ito. Bakas din ng takot sa kanilang mga boses maging sa muka. Hindi lamang si Daisy. Hindi alam ni Daisy kung nasaan si Louie. Hindi na kasi nakita ito nang bumangon siya ng maamoy na parang may nasusunog. Hinanap niya pero wala talaga. At habang palapit siya ng palapit ay paiba ng paiba ang amoy. Kaya naman nanguna na siya upang makalabas. Iniisip niya na baka nakalabas na si Louie. At hindi na hinayaan ito ng mga bumbero na makapasok sa loob. Dahil sure si Daisy na malalaman ni Louie na wala siya sa labas. Naririnig na ni Daisy ang tunog ng sasakyan ng mga bumbero. Umaalingaw ito kasama ang mga tubig na siyang nararamdaman ni Daisy sa katawan niya. Kaya alam niyang malapit na siyang makalabas. Ngunit napatigil na lamang si Daisy sa gagawin niya nang may biglang bumagsak sa kanyang harapan. Isang malaking kahoy. Napaupo si Daisy sa sahig at saka napalayo. Para siyang natutroma na dahil na rin sa nangyayari. Idagdag pa ang malaking apoy na nasa kanyang harapan. Aminado si Daisy na takot talaga siya, pero pinapalakas niya lamang ang kanyang sarili at ang kanyang loob. Ayaw niyang maging mahina dahil hindi simpleng pangyayari lamang ang kailangan niyang harapin ngayon. "Tulong! Tulungan niyo po ako!" Sigaw ni Daisy. Nangihina na ang boses maging ang katawan. Paghapang na lamang ang kanyang nagawa upang makalayo sa apoy. Ramdam niya ang init sa kanyang katawan.
Nang makalayo siya ay sinubukan niya ng tumayo pero natumba lamang siya. Halatang hina na talaga kaya napasandal na lamang siya sa isang pader. Bumabagal na ang kanyang paghinga at pakiramdam niya ay mawawala na siya ng hangin sa kanyang katawan. "Tulong po!" Sigaw ni Daisy nang may makita ang isang taong paparating. Minulit niya ang mga mata at hinanda ang sarili na tumayo nang makalapit na ang taong ito sa kanya. "Kailangan mo na makalabas dito para maagapan ka kagad." Ani ng isang bumbero na balot ito ng kanyang suot. Hindi na nakaimik si Daisy. Hinayaan niyang alalayan na lamang siya nito palabas. Nagiging mabagal ang kanilang pagkilos dahil sa panghihina ni Daisy, pero lumaban pa din siya dahil ayaw niyang maging pabigat. Hanggang sa naging maayos naman ang kanilang paglabas sa mansyon. May tumulong din kaagad kay Daisy nang makalabas sila. Nilapitan agad siya ng mga taong manggagamot sa kanya. Binigyan siya ng paunang lunas at ginamot ang mga sugat niya. At dahil doon ay naging maginhawa naman ang pakiramdam ng dalaga kahit papaano. Nababawi niya na din ang kanyang paghinga na kanina ay nawawala. Akala niya ay katapusan niya na ang mangyayari dahil talagang hindi niya na nararamdaman ang kanyang sarili, but she's thankful na naging maayos naman siya at no problem ang nangyari. "Ate, nasan po si Louie? Yung may-ari po ng bahay. Si Louie Valentin po." Ani Daisy. "Naku ma'am, wala pa po si Sir Louie. Pinaghahanap pa din po siya sa loob. Hindi pa po siya nakakalabas eh." Sagot ng babae para doon mapaayos si Daisy ng kanyang pagkakaupo. Napaigtad na lamang siya. Gulat siya sa narinig. Hindi pa pala ito nakakalabas kagaya ng inaasahan niya. Tumayo siya. "Babalik po ako. Kailangan ko pong mahanap siya." Ani Daisy na magpupumilit sana na maglakad pabalik sa mansyon, ngunit pinigilan siya ng mga ito. "Ma'am, hindi po kayo maaaring bumalik sa loob. Malaki na po ang apoy. Hindi din po namin kayo papayagan. Mas magiging malala lamang ang mangyayari kung magpupumilit pa po kayo, ma'am. Kaya wag po sanang matigas ang ulo. Kami na pong bahala kay Sir Louie." Ani pa ng isang lalaki sa marahan na boses. "Diyos ko Lord, please, ikaw nang bahala sa asawa ko." Nanghinang ani Daisy na dahan-dahan nang lumalandas ang mga luha pababa sa kanyang pisngi. Halos hindi na siya makatingin sa mansyon na nasusunog na. Tanging pag-iyak na lamang na ang kanyang nagawa. Nangihina siya hanggang sa namalayang na lamang ang sarili na nakahandusay nasa sahig. "Kailangan na natin siyang madala sa ospital." Ani ng isang babae at pinagtulungan na nila si Daisy. Samantala, nawala naman ng malay si Louie na siyang nakakulong sa isang silid kung saan nabagsakan din siya ng kahoy. Pero ang tanging nasa isip niya pa din ay si Daisy, ang babaeng minamahal niya ng walang katapusan. Hinayaan niya na lamang ang sarili na lamunin siya ng kadiliman. Isang linggo ang nakalipas at hindi pa rin nagigising si Daisy at saka si Louie. Si Louie ay nakakonfine ngayon dahil masyadong malaki ang natamasa niya sa nangyaring sunog. Dahan-dahan namang iminulat ni Daisy ang kanyang mga mata. Nang dahan-dahan at unang bumungad sa kanya ang puting kisame. Nangihina siya at halos hindi niya maigalaw ang kanyang buong katawan maging ang kanyang mga daliri. Nang tuluyang magmulat ang kanyang mga mata, ay agad siyang dinaluhan ng kanyang kaibigan na si Jonah. "Hey Bes, gising ka na. How are you? May kakaiba ka bang nararamdaman or what? May masakit ba sa'yo?" Tanong ni Jonah. Napatingin naman si Daisy sa kanya. Tiningnan niya ang kamay niyang hindi niya gaanong magalaw. Napatingin din naman si Jonah sa kamay nitong tinitingnan ni Daisy. "Kailangan mo muna magpahinga. At sabi yun ng doktor dahil masyado kang maraming nalanghap na hangin. At masyadong pagod ang katawan mo. Nabagsakan ka din ng mga kahoy ng ilang beses kaya nangihina ka ng ganyan." Ani Jonah. "Nasaan si Louie?" Mahining tanong ni Daisy. Bakas ang pagod at panghihina sa kanyang boses. Natigilan naman si Jonah. Hindi niya pwedeng sabihin kung nasaan si Louie at kung anong nangyari dito dahil baka may matrigger si JC. At isipin na naman ay si Louie kesa ang sarili niya. "Huwag mo muna siyang isipin. Isipin mo muna ang sarili mo dahil kailangan mong magpagaling. Masyado kang nangihina, Daisy."
Ani Jonah sa marahan na boses, pero parang walang narinig si Daisy na nakatitig lamang sa kanya. Gusto ko siyang makita. Ani Daisy. Napahinga na lamang ng marahan si Jonah. Makikita mo din siya, pero hindi muna ngayon. Ani to. Gustong magwala ni Daisy dahil naiinis na siya, pero wala siyang kahit na anong lakas para gawin ang bagay na yun. Alam niyang nagsisinungaling si Jonah sa kanya at hindi totoo kung ano man ang sinasabi nito. Hindi na lamang umimik si Daisy at hinayaan niya na lamang si Jonah na asikasuhin siya. May inutusan nito ang isang lalaki na siyang tumangu-tangu kay Jonah kung ano ang sinasabi ni Jonah sa kanya. Mukhang may inuutos ito. Bahagyang yumukod ang lalaki bilang paggalang na siya ay aalis na. Pinikit na lamang ni Daisy ang kanyang mga mata para makakuha ng lakas para paggising niya ay maging maayos siya at malakas kahit papaano. Sa kabilang banda naman ay isang babaeng may dark aura sa muka ang nakatingin sa labas ng ICU kung saan salamin nitong babasagin. Kitang-kita din ang kanyang kapatid na siyang nakahiga sa isang kama at walang kamalay-malay. Maraming nakalagay sa katawan nitong mga tubo. Maingay ang makina sa tabihan pero hindi nila naririnig mula sa labas. Hindi ako papayag na ganito lamang ang mangyayari dahil sa kanilang ginawa. Hindi ko hahayaan na hindi makaganti sa kanila dahil sa ginawa nila sa kapatid ko. Ani Gina na siyang mariin ang bawat pagbigkas sa mga salitang kanyang binibitawan. Nangilabot naman ang buong katawan ng kanyang tauhan na nasa kanyang likuran at nakatingin din kay Louie. Akala mo'y natutulog lamang ito pero wala talagang kasiguraduhan kung talagang magigising pa ba ang isa sa mga anak ng mga Valentine. Kung ano pong plano at ipag-uutos niyo madam, siyang susundin namin. Ani ng tauhan sa kanyang tabi. Hindi man lang siya sinulyapan ni Gina ng tingin at nasa kapatid lamang nakatuon ang atensyon nito. Isa lamang ang nais ko, ang makaganti sa kanila. Patayin sila pero hindi dahan-dahan, kundi sa paraang hindi nila malilimutan hanggang sa mamatay sila ng tuluyan. Papahirapan ko hanggang sa manghina sila. Ibang paraan ang aking gagamitin sa kanilang pagkamatay. Walang alinlangan na sabi ni Gina para mapalunok ang kanyang tauhan sa tabi. Takot at kaba ang kanyang nararamdaman. Hindi niya na alam ang kanyang magiging reaksyon. Nakakatakot talaga si Gina kapag seryoso at walang emosyon ng muka. At kung paano ito magsalita ay talagang kikilabutan ka. Idagdag pa ang aura sa mukha nitong akala mo'y inosente pero hindi pala. Ito ang pinaka-ruthless at dangerous sa mga anak ng mag-asawang Valentine dahil kayang-kaya nitong totohanin ang kung ano man ang sinabi nito at kayang-kaya niyang mapatumba ang kalaban sa isang iglap lamang. At ang Valentine na si Gina ay may pinakamaraming sikreto na siyang hindi alam ng mga tao na nasa kanyang paligid maging ng kanyang sariling pamilya. Sa sobrang tago nito ay talagang hindi mo malalaman kahit anong gawin mo, kahit na ipahanap o ipasaliksik mo pa sila. Behind sa nakangiting mukha ni Gina ay hindi mo mahahalata na may kakaiba na pala sa kanya. Kailangan niyo munang malaman kung nasaan nagtatago ang mga gagong yun at ako nang bubuo ng plano kung paano ko sila mapapalabas sa kanilang lungga. At kung paanong paraan ko sila papatayin, gamit mismo mga kamay ko. Ani Gina, sa kangumisi na akala mo'y isang demonyo. Nagtayuan ang mga balahibo ng lalaki sa kanyang katawan. Takot ang kanyang nararamdaman sa narinig, kahit ngayon niya lamang narinig na magsalita ito ng ganon, at hindi talaga nito hinahayaan na siya ang gagawa ng pagpatay. Kaya gulat ang lalaki sa nalaman dahil magagawa ni Gina ang bagay na hindi niya ginagawa. Dahil sa kapatid niya na siyang nakahiga pa din sa kama. Pasalamat sila ngayon Hindi ko pa alam kung nasan sila. But once na malaman ko, humanda na sila sa higanting gagawin ko. Lalo na at nasa ICU pa ang kapatid ko. Ani pa ni Gina. Malaki ang naging impact kay Louie kaya nasa ICU ito. Sabi ng doktor, there's a chance na maging pilay si Louie dahil sa pagbagsak ng kahoy sa mga paa nito. At may chance na mabulag din dahil maging ang muka at ulo ay nabagsakan din. Nung nakita kasi na mga rescuer ay nadadaganan na ng mga kahoy na siyang bumagsak galing sa itaas. Nahihirapan din kasi silang buksan ang pinto ng silid kung nasaan ito nakatayo dahil nakalak
at talagang pahirapan pa sa pagbukas. Kaya na-late na din sila sa pagligtas kay Louie, kaya hindi ito agad nabigyan ng paunang lunas. Iniwanan na nila si Louie doon, pero may mga bantay pa din naman ito sa labas na siyang nakakalat sa kung saan-saan. Dahil kailangan pa din nilang mag-ingat dahil wala silang kasiguraduhan kung anong mangyayari dahil posibleng balikan pa si Louie ng mga kalaban dahil alam ng mga itong hindi nila napatay si Louie. Komplikado nga lamang ngayon ang kanyang buhay. Sumakay si Gina sa kanyang sasakyan at kasunod naman niya sa kanyang likuran ng sasakyan ng kanyang mga tauhan. Mabilis ang pagmamaneho ni Gina papunta sa kanilang headquarters kung saan napakatago nito. Hindi basta-basta malalaman ng kahit na sino. Liblib din kasi ang lugar kung nasaan ito at saka nasa ilalim ng lupa. Undergrounds kasi kung tawagin sa ibang katawagan. Dinaanan ni Gina ang mga naglalakihang mga puno sa magkabilang gilid. Isang diretsong tuwid ang kinakailangan niyang malampasan. At sa dulo noon ay naroon na ang kanilang headquarters. Nang huminto si Gina ay agad na siyang bumaba. Ni hindi niya inayos ng pagkakapark ang kanyang sasakyan na basta niya na lamang iniwanan sa kung saan. May mga nagbabantay sa itaas, maging sa labas at sa buong paligid ay may mga tauhan silang nagtatago sa kung saan-saan. Mga nasa puno ang mga ito at ang iba ay nasa kung saan. Diskarte na ng mga ito kung saan sila pupwesto kaya naman hindi basta-basta makakapasok ang hindi kilalang tao doon. Dahil bago ka pa lamang makatuntong ay tatama na agad sa iyo ang isang bala mula sa malayo. Good day, madam. Formal, ngunit walang emosyon na pagbati ng mga tauhan ni Gina na bahagyang yumukod pa sa kanyang harapan. Tumango lamang si Gina pero hindi niya sinagot ang mga ito. Nagpatuloy lamang siya sa pagpasok. Pagpasok niya ay bumungad sa kanya ang kanilang mga kasamahan. May kanya-kanyang ginagawa ang mga ito at talagang busy sa kung anong-anong pagkukutingting sa mga computer na nasa kanilang harapan. Binati si Gina ng mga ito at tumangulang naman si Gina sa kanila. Pumunta si Gina sa malaking screen kung saan makikita roon ang iba't ibang mga videos at nakuha ng mga kamera at CCTV na hinak ng mga hackers sa kanilang team. Nilibot ni Gina ang kanyang mga paningin roon at nakikita niya ang ibang mga ginagawa ng kanilang mga kalaban hanggang sa dumako sa isang video na hindi niya inaasahan na makita. Napangisi na lamang siya habang pinapanood. May dumating naman na isang kasamahan ni Gina na siyang lumapit sa kanyang tabi. Ang kapatid nitong si Brennan na siyang seryoso ang muka habang nakatingin sa screen. Ano nang balak mo, ate? I'm sure na hindi ka papayag na wala kang gagawin na ganti. Ani Brennan, mas lalong napangisi si Gina. Mabuti naman at alam mo, talagang hindi ako papayag. Kita mo naman din ang kalagayan ni Louie ngayon sa ICU at wala pa ngang kasiguraduhan ang kanyang pagising. Ani Gina, well, kahit naman din ako, ate, hindi ako papayag. Sa'yo ko na lang ibinibigay ang pangyayaring to. Na ikaw nang bahala kasi alam mo kung anong gagawin at kung ano ang tama. Ani Brennan, kailangan ko ba din ng tulong mo at ng ibang kapatid natin? Masyadong magaling magtago ang mga gagong yun. Talagang maraming lungga at kailangan natin silang mapalabas. Ani Gina sa mariin na boses. Ako nang bahala sa bagay na yun, ate. Ani Brennan, at sasabihin ko kaagad sa'yo kung nasan sila. Dagdag pa nito, napatango na lamang siya. Kailangan nilang magtulungan upang mahanap ang mga gagong nagpasunog ng mansyon ng kanilang kapatid na si Louie. Sinadya ang pangyayaring yun pero hindi na nila sinabi sa publiko. Iniba na lamang nila ang istorya para naman hindi masyadong pag-usapan o kaya naman ay kumalat. Lalo na at media pa, maraming koneksyon. Isang balita lamang ay paniniwalaan na ng mga tao kahit na hindi naman nalaman totoong pangyayari at totoong istorya. Kaya para hindi humaba ay sinabi nilang dahil sa tangke ng gasol ang siyang naging sanhi ng sunog. Pero kahit na yun ang sinabi nila ay may ibang mga taong hindi naniniwala. Dahil bakit ang bilis daw kumalat ng apoy? At kung ganun ang nangyari ay kung tangke nga ng gasol ay hindi masisira ang buong mansyon. Hindi masusunog lahat. There's a chance na kalahati lamang ang pwedeng masunog pero hindi lahat. Sira ngayon ang mansyon ni Louie.
Malaking pinsala ang nangyari at kailangang ipagawa lahat ang kabuuan. Pero hindi nila alam kung anong balak ni Louie, kung ipapaayos pa ba to o hindi na. Inaantay na lang nila ang paggising nito kaya hindi nila pinapakaalaman ang mansyon na ito. Nagkaroon ng meeting ang magkakapatid sa kanilang secret room kung saan pinag-usapan nila ang kanilang plano. May mga nakalatag sa lamesa ng iba't ibang mga larawan ng mga tao, lugar at kung ano-ano pa. Ilang buwan ang lumipas at unti-unti nang nakaka-recover si Daisy sa nangyari sa kanya. Bumabalik na din ang kanyang lakas. Hindi din siya pinalabas ng ospital kaya natili siya doon ng ilang buwan at doon siya nagpalakas. Naboboard na nga si Daisy doon dahil wala siyang ginagawa. Pupunta lamang siya sa garden, uupo, tapos magbabasa lamang ng libro. Kain tulog lamang din ang ginagawa niya. Halos walang thrill sa kanyang buhay. Pero kahit papaano ay nakahanap naman ng peace si Daisy doon. May mga bagay siyang na-realize. Nagkaroon siya ng realization sa kanyang buhay. Marami siyang naisip na kung ano-anong mga pangyayari. Nasa garden siya ngayon at nagbabasa na naman ng aklat nang tumabi sa kanya si Jonah. "How are you now, Daisy?" Tanong ni Jonah sa marahan na boses. Napalingon si Daisy saglit sa kanya at agad ding binalik sa unahan ang kanyang tingin. Pero sinarado niya muna ang libro na kanyang hawak at saka inilapag sa kanyang tabi. Hinahangin ang ilang hibla ng kanilang mga buhok dahil mahangin sa garden. Masarap ang hangin na humahampas sa kanilang katawan. Talagang nakakahalina at ang sarap damhin. Para kang may kalayaan. Hindi ko lolokohin ng sarili ko. Hindi ako okay. Hindi para sa sarili ko kundi para sa lalaking mahal ko. Dahil hindi niya deserve ang bagay na yun. Hindi dapat nangyari sa kanya yun. Sagot ni Daisy na bumakas ang pait at sakit sa kanyang boses, maging gumuhit din sa kanyang muka. Hindi niya talaga deserve, Daisy. At ang may kagagawan nun ay ang mga taong yun lamang. Ani Jonah, papayag ka ba na wala kang gagawin pagkatapos ng ginawa nila sa asawa mo? Nabulag si Louie at halos hindi makalakad dahil sa natamo niya. Dagdag pa nito. Biglang nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Daisy. Naging galit ito at masama ang tingin kaya lihim na napangiti na lamang si Jonah dahil ganoong Daisy ang nais niyang makita sa pagkakataon na ito. Binubuhay nila ang natatagong totoong katauhan ni Daisy. Kung paano ito magalit at kung paano ito gaganti sa mga taong nanakit sa asawa niya. Kung wala kang gagawin ay parang sinasabi na lang din na hinahayaan mo lang mga taong yun. Hindi pa sila nahanap kung nasaan sila ngayon at mukhang walang balak na magpakita ang mga to. Sobrang galing nila sa pagtatago. Ani Jonah, wag na wag lang talaga silang magpapakita. At galingan nila ang pagtatago lalo na dahil hindi ako mananahimik sa pangyayaring to. Hindi ko hahayaan na gano'n na lamang. Hindi ako papayag na wala akong ganting gagawin sa kanila. Sabi ni Daisy sa seryoso na boses. Ilabas mo ang totoong ikaw, Daisy. Kaya ka kinakaya ng mga kalaban dahil alam nilang mahina ka. Walang laban. Isang hamak na asawa lamang ni Louie na nagtatago palagi sa likuran ng kanyang asawa. Alam nilang si Louie ang tagapagtanggol mo kaya naman nagagawa nila kayong saktan at gawin ang bagay na yan. Dahil kapag napabagsak nila si Louie ay wala nang po-protekta sa'yo. Naiintindihan mo ba ang punto ko, Daisy? Tanong ni Jonah sa marahang boses pero bahagyang nakangisi. Magaling siyang magmanipula ng utak at pag-iisip ng isang tao na siyang ginagawa niya ngayon kay Daisy. Pinapalabas niya na ang demonyong nagtatago na meron si Daisy. Alam niyang merong nagtatago na kailangan niyang palabasin. Dahil nais niyang si Daisy mismo ang gaganti at gagawa ng paraan para parusahan ang mga kalaban na galit sa lalaking minamahal niya. Daisy, isipin mo mabuti kung gaano ka talaga kahina. Kaya alam nilang andali mong mapaiyak o kaya naman ay masaktan. Lalo na ang pabagsakin ka. Ani pa ni Jonah. Ito ng pagkakataon para ilabas ang lahat ng meron ka. Ipaghiganti mo ang asawa mong halos mamatay na dahil sa nangyari. Isa kang malaking talunan kung wala lamang yun sa'yo. Dagdag pa nito. Kuyom na ang kamao ni Daisy. Marami nang tumatakbo sa kanyang isipan na kung ano-ano. Paulit-ulit niyang naririnig ang boses ni Jonah sa kanyang utak. Para itong nag-i-echo. Pagak na natawa si Daisy
para matigilan si Jonah na napakunot ang noo. Tama ka. Isa nga akong talunan at walang alam sa ibang mga bagay na palagi na lamang kong kailangang protektahan ng mga tao. Wala akong magawa para naman ilaban ko ang sarili ko na lumaban ako ng ako lamang. Mahina nga talaga ako. At ngayon ko lang na-realize lalo na ang bagay na yon. Ani Daisy sa kapagak na tumawa. Hindi naman nakaimik si Jonah na hinayaan si Daisy sa kung ano man ang sasabihin nito. At tama ka din. May tinatago pa akong hindi nalalaman ng kahit na sino. May isang katauhan pa talaga akong kailangang ilabas at malalabas ko ang bagay na yon dahil sa nangyaring ito. Ani pa nito. Tama yan, Daisy. Ani Jonah. Mabait akong tao sa mabait sa akin. Pero masyado ng sobra at naaabuso na ang kabaitang taglay na meron ako. To the point na kayang-kaya na nila ako. Ani pa nito. Daisy. Tawag naman ni Jonah. Lumingon si Daisy sa kanya. Ang inosenteng mukha nito na siyang nagbibigay taglay sa kagandahan na meron siya. Angelic talaga ang face ni Daisy. Pero nang dahan-dahan na napangisi ito, ay maging si Jonah ay natakot na lamang. Kinalabutan din siya at halos nagtaasan din ang mga balahibo sa kanyang katawan. Ibang-iba ang mukhang inosente ni Daisy ngayon kahit pa ngumisi pa lamang ang kanyang ginagawa. Maging ikaw ay makikita niyo ang demonyong nagtatago sa loob ko. Makikita niyong lahat ang pagiging masama ng babaeng nag-api, nasaktan at sinaktan. Hindi ko talaga hahayaan na hindi ako gaganti para sa asawa ko. Hindi lamang ang mga mata nila ang kukunin ko, kundi ang kanilang hininga. At sisiguraduhin ko na ako ang kanilang nightmare. Ako ang magiging dark na mga buhay nila. Ani Daisy at saka ngumisi lalo. Nalaglag na lamang ang panga ni Jonah. Hindi na siya tuluyang nakaimik. Nakahinga lamang siya ng maluwag nang mawala na ang mga paningin ni Daisy sa kanya. Talagang totoo ngang may pinapakita pa siyang ibang katauhan. Hindi siya talaga anghel na hindi napapagod. Nagtitimpi lamang siya. At ngayon, gusto ko na makita ang totoong ugaling meron siya. Ngayon pa lamang natatakot na ako. Paano pa kaya kapag talagang nilabas niya na lahat? Tanong ni Jonah sa kanyang isipan. Na mga nagdaan pang mga araw ay naging maayos naman na si Daisy. Pero makikita mo sa kanya na nagkaroon ng pagbabago sa kanyang katauhan. At talagang nag-iba na ang Daisy na kilala ng mga tao. Kaya marami ang nagtataka. Pero walang kahit na sino ang nagbalak na magtanong dahil na din sa takot na nararamdaman nila. Nag-training si Daisy. Pinag-aralan niya kung paano ang lumaban at makipaglaban. Maging ang paghawak ng mga iba't ibang armas ay talagang pinag-aralan din niya. Walang kahit na anong takot at kaba sa mukha nito nung unang sabak niya pa lamang. Walang pinapakitang emosyon si Daisy kahit na nung unang training pa lamang. Walang pakialam na kahit masaktan siya ng pisikal, matumba, mabugbog at para itong naging manhid. Hindi man lang niya alam kung ikatutuwa ba ito o ikatatakot ng iba. Sa mga nagdaang araw nito sa mga pagsasanay na halos hindi na tumitigil kahit na gabi, ay nakikita nila ang pagbabago nito. Mabilis matuto si Daisy at pursigido talaga siya sa kanyang nais. May goal ito, kaya naman hindi napapagod kahit na magkaroon pa ng pasa. Magdugo na ang gilid ng labi at kung ano-ano pa. Makikita mo talagang may pinaglalaban si Daisy. Habang lalong nagtatagal ang pagsasanay nito, ay makikita na talagang natuto si Daisy at sa maikling panahon ay naging biyasa agad siya na ganoon lamang kabilis. Kaya maraming napapahanga sa tuwing may nanonood sa kanilang kasamahan nila sa headquarters nila. Talagang hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang lakas na nais niya. Sabi ni Gina habang katabi si Jonah. Nasa labas sila ng training room at pinapanood nila si Daisy na nagsasanay na naman. Salamin kasi ang bintana nito at kitang-kita ang nasa loob. Hindi ko akalain na ganito pala mangyayari. Ibang-iba kasi ang Daisy na kilala ko noon sa ngayon. Makikita mo naman sa kanya. Grabe ang pagbabago niya. Ani Jonah, na kay Daisy lamang ang kanila mga paningin. Kahit na natutumba ito, nasusuntok sa kung saan-saan. Hinihingal na rin ito, ngunit patuloy pa din sa pakikipaglaban sa nagsasanay sa kanya. Si Daisy mismo ang pumili ng taong magsasanay sa kanya
At ang taong yun ay talaga namang walang sinasanto. Sasaktan ka talaga. Walang pakialam kung boss ka o kung sino ka pa. Talagang ipaparamdam niya at ipapakita niya sa iyo ang totoong pagsasanay. I wonder kung ano ang kaya niyang gawin kapag nakuha niya na ang lakas na nais niya. Ani Gina na napapaisip na lamang. Napailing si Jonah. Maging ako'y napapaisip na lang din. Pero nararamdaman kong kayang-kaya ng pumatay ni Daisy. Wala na siyang sasantuhin lalo na at si Louie ang naging biktima. Ani Jonah, kayang-kaya niya talaga Jonah. Kaya huwag ka na magtaka kung mauunahan niya pa tayo na mapatay ang lalaking yun. Isang araw, mababalitaan na lamang natin na natapos na niya ang lahat. Sabi ni Gina na siyang alam niya na kung ano ang mangyayari oras na talagang masanay na si Daisy sa lahat. Samantala, naglalakad naman ng marahan si Daisy papunta sa silid kung nasaan ang lalaking minamahal niya. Nakalabas na din ito ilang buwan na ang nakakalipas. Pero nakita nila ang pagbabago ni Louie na siyang naiintindihan naman nila dahil valid naman ang nararamdaman nito at normal lang talagang masaktan sa nangyari sa kanya. Inintindi na lamang ni Daisy ang lahat at ginagawa niya ang best niya para palakasin ang loob ng asawa niya. Dahil kapag nakikita nilang nasasaktan ito, ay nasasaktan din siya dahil kailanman ay hindi niya sinaktan si Louie. Napahinga ng malalim si Daisy at saka binuksan ang pinto ng kwarto ni Louie. Nakalaki ito dahil ayaw ni Louie na may pumapasok sa kanyang silid. Ayaw niyang may ibang tao at ang tanging nakakapasok lamang dito ay si Daisy dahil nagwawala si Louie kapag hindi ito. Nagiging kalmado lamang si Louie kapag si Daisy na mismo ang nasa kanyang harapan. Hinahayaan naman ng iba si Daisy kaysa naman mangialam sila at baka mas lalong mag-iba pa si Louie. Dahil sa nangyari dito ay ang dami nang nangyari sa kanya. Ang ugali nito ay nagbago na din at kung ano-ano pa. Naging mainitin ng ulo lalo na ang naging emosyonal dahil hindi niya matanggap ang nangyari sa kanya. Ngunit sa huli ay wala na din siyang nagawa at tinanggap niya na yun na iyon talaga ang kanyang kapalaran. Pumasok na si Daisy sa loob at pagkatapos ay sinarado din ang pinto. Nakita niya agad si Louie sa may terrace pero nasa loob siya. Nakaupo ito sa kanyang wheelchair habang nakatingin sa harapan. Nakatalikod kay Daisy. Marahan naglakad si Daisy palapit kay Louie. Naramdaman naman ni Louie yun. Baby? Tawag ni Louie kay Daisy na siyang napaigtad kay Daisy. Hindi niya inaasahan yun dahil hindi ito nagsasalita kahit na kinakausap siya o tinatanong. Tahimik lamang kaya nagulat si Daisy ng bahagya. Lumapit palalo si Daisy sa tabi nito. Tiningnan niya si Louie at doon lamang nagkaroon ng emosyon ang mukha ni Daisy dahil hindi pa din siya sanay nakikita ang kanyang asawa na nakapiring ang mga mata. Dahil ayaw nitong hindi dahil hindi naman siya nakakita. Mas ginusto ni Louie na nakapiring siya. Gustong maiyak ni Daisy habang nakatitig sa asawa niya. Naaawa siya at nasasaktan. Pagdating talaga kay Louie ay mahina siya. Nawawalan siya ng lakas at tapang na meron siya. Siguro ay matapang at hindi mahina ang pinapakita niya sa ibang tao ngayon. Pero ngayon ay bumalik ang dating Daisy na mahina at tanging pag-iyak lamang ang nagagawa. Don't cry, baby. I'm okay. I'm okay, baby. Marahang pagkakasabi ni Louie dahil ramdam niya ang asawa niya. Kilala niya ito, kaya alam niyang umiiyak ito. Kilala mo talaga ako. Alam na alam mo kung anong nararamdaman ko kahit na hindi mo ako nakikita. Ani Daisy sa mahinang boses. Agad niyang pinunasa ng mga luhang tumulo sa kanyang mga mata at marahan siyang napahinga. Inilahad naman ni Louie ang kanyang kamay sa harapan nito. Tinitigan pa ni Daisy yun hanggang sa kinuha niya rin. Pinisil ni Louie ang kanyang kamay kaya kahit papaano ay gumaan ang bigat na nararamdaman niya. I'll be okay, baby. Ani Louie. Magpalakas ka, Louie. Gusto ko malakas ka para maging malakas din ako. Para ikaw ang pagkakapitan ko at magbibigay ng lakas ng loob sa akin. Para ipagpatuloy ang ginagawa ko na paghigantihan sila. Kaya ng ginagawa ko ngayon. Ani Daisy. Baby, you don't need to do that. Hindi ka magtatanggol sa akin. O protekta,
Ako dapat ang gumagawa ng bagay na yun. Ani Louie, napangiti ng maliit si Daisy. Hindi sa lahat ng pagkakataon, mahal. Ikaw ang palaging gagawa ng bagay na yun. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay kailangan mong maging malakas. May kahinaan ka din. Alam kong napapagod ka din. Kaya tama na, mahal. Ako naman. Hayaan mo naman ako. Ani Daisy. Pero paano kung ayaw ko, mahal? Ayoko na ikaw ang nahihirapan, na ikaw ang nasasaktan. Hindi ko kaya. Mas mabuti nang ako ang makaranas ng sakit at paghihirap. Ani Louie sa marahan na boses. Hinaplos ni Daisy ang palad ni Louie sa kanyang pisngi. Mahal, sa pagkakataong to, kailangan ko ng lumaban. Kailangan ko nang maging mulat sa nangyayari sa paligid. Kailangan ko nang maging malawak ang pag-iisip ko. Dahil hindi sa lahat ng pagkakataon ay may pagtatanggol mo ko. Kaya sana, hayaan mo ako sa ginagawa kong to. Dahil hindi ko kayang umupo lamang sa isang upuan habang pinagmamasdan kang nahihirapan. Hindi mo alam kung gaano ako nasasaktan kapag nakikita kang nasasaktan at ganyan. Parang pinapatay ang puso ko. Napapaiyak na lamang ako at tinatanong sigad kung bakit ikaw pa ang dapat makaranas ng ganyan. Hindi mo naman deserve yan. Ani Daisy na pumiyok ang boses. Napalingon si Louie sa kanyang direksyon. Kinapa siya na hinayaan naman ni Daisy. Kabisado siya ni Louie, kaya mabilis lang itong nahanap ang kanyang pisngi na hinahaplos nito. Dinamnam naman yun ni Daisy. Napapikit na lamang siya. I'm so sorry, baby. I'm sorry kung naging pabigat pa ako sa'yo. Sorry kung nasasaktan ka dahil nakikita mo akong ganito. Pangako, magpapalakas ako. Magpapagaling ako at gagawin ko ang lahat para makakita akong muli at makalakad. Para ako naman ulit ang magtatanggol sa ating dalawa. Ani Louie, napangiti si Daisy. Magtulungan tayo, mahal. Kaya magpapalakas ka para maging malakas din ako. Hayaan mo na ako sa pagkakataong to. Ani Daisy, tumango naman si Louie. Basta, mag-iingat ka, mahal. Bubuo pa tayo ng sarili nating pamilya. Magkakabibi pa tayo. Mas hindi ko kaya na nasasaktan at sinasaktan ka ng ibang tao. Ani Louie, huwag ka mag-alala, mahal. Hindi ko naman hahayaan ng bagay na yan. Kaya ako nagsasanay para malaman kung paano ang atake ng mga kalaban. Pangako. Ani Daisy, naging marahan ang pag-uusap nilang dalawa hanggang sa nag-iba ang topic nila. Nakatabi na si Daisy ngayon kay Louie. Kumuha siya ng upuan. Binuksan din ni Daisy ang kurtina na humaharang para pumasok ang simoy ng hangin na siyang tumama agad sa kanilang katawan. Hinahangin ang ilang hibla ng kanilang mga buhok. Naging kalmado na sila kahit papaano at hinayaan muna na magkaroon ng katahimikan sa pagitan nilang dalawa hanggang sa magsalita si Louie. Mahal, masaya ka ba sa ginagawa mo ngayon? Tanong ni Louie para lingunin siya ni Daisy. Oo naman, bakit mo natanong? Tanong niya. Wala lang, baka kasi napipilitan ka na sa bagay na yan. Ayaw ko pa naman ng ganun. Anito, ngumiti si Daisy sa kapagak na natawa. Hindi ako napipilitan. Saka sobrang masaya ako sa ginagawa ko. Kasi marami akong natututunan. Marami akong nalalaman ng mga bagay na hindi ko pa alam. At saka, alam mo, sinabi ko sa sarili ko na sana matagal ko nang ginawa ang bagay na to. Kasi ang dami ko nang din na-realize eh. Sa tagal kong nabubuhay masyado pa pala akong inosente at umaasa na lamang ko sa mga taong nasa paligid ko. Ani Daisy habang nakatingin sa kung saan. Kami naman na nagkukusa, baby. At saka lalo na ako. Mas gusto kong ako ang nagsisilbi sa'yo. Mas gusto kong malayo ko sa gulo. Sa lahat para iuwas ka na din sa kapahamakan. Pero kung saan kang man ngayon, masaya at suportado kita kahit anong mangyari. At kung makakita lamang ulit ako at makakagalaw na, tayong dalawa naman ang gusto kong maglaban. Ani Louie, yan nga ang gusto kong mangyari. Ang bagay na yan. Nako, kapag nakita mo ko ay mapapahanga ka na lamang dahil mas magaling na ako sa'yo. Matatalo kita, no? Ani Daisy, nagmamayabang ang boses. Pagak na natawa si Louie. Napanguso si Daisy, tsaka siya nag-cross arm. Ala, huwag mo nga ako tawanan. Ani Daisy,
para mas lalo lamang matawa ang binata. Gustong-gusto niya talaga kapag nagsasalita ang babaeng mahal niya sa kanya. Kapag nagkukwento ito at kung ano-ano ang mga sinasabi. Nakakahalina at masarap kasi sa pandinig ang boses nito. At para kay Louie ay musika ang boses ni Daisy. Musika na hindi mapapantayan ng kahit na sino. Dahil si Daisy lamang ang makakagawa ng tono nito na ganito kaaliw. Sige yari ka talaga sa akin. Dapat ay matalo mo ko. Pero kapag natalo kita, syempre dapat may premyo para naman hindi ako lugi. Ani Louie na siyang nakangiti na. Grabe, ang kapal. Pero dapat fair. Kung may premyo ka, dapat ako din. At tayo mismo magde-decide kung anong gusto nating prize. Ani Daisy para mapangisi si Louie. May kung anong tumatakbo na agad sa kanyang isipan. Na-excite to rin siya bigla. Sige ba, sabi mo yan Wala nang bawian, mahal. Ang evidence ay ang tainga ko. Ani Louie. Napairap si Daisy pero nakanguso kasi alam niyang kung ano ang tumatakbo sa isipan ni Louie. Sa ngisi pa lang nito na kanyang nakita ay alam niya na. Tuwang-tuwa ka na agad at na-excite Porket alam ko na agad ang nasa isip mo na price Ani Daisy. Siyempre naman, tagal din natin ng huli baby. Saka this time, I'm sure na may mabubuo na. Ready ka na ba magka-baby tayo? Malambing na tanong ni Louie. Oo naman. Hindi naman na tayo mga bata at nasa right age na. Saka, this is the right time na rin siguro. Handa na ako. Ani Daisy, ikaw lang naman ang hinihintay kong maging handa sa ganitong bagay dahil palagi akong handa. Ayaw ko naman na gumawa o magdesisyon ng hindi nalalaman ng opinyon mo. Ani Louie, namungay ang mga mata ni Daisy dahil naalala niya kung paano palagi magsabi si Louie sa kanya. Hindi talaga ito gumagawa ng hakbang nang walang opinyon niya. Inaalam muna nito kung gusto niya ba o hindi. Na isang dahilan kung bakit mas lalong minahal ni Daisy si Louie. Masyado kasing malaki ang respeto na binibigay nito sa kanya. Kahit sinasabi niya na hindi naman palaging kailangan ng opinyon kung alam naman ni Louie kung ano ang tama at ang mali. Pero mas gusto pa din talaga ni Louie na sinasabi sa kanya. Kahit ang mga simpleng bagay kagaya ng pag-alis, may bibilhin o ano pa man ay palaging sinasabi ni Louie kay Daisy. Natatawa na nga lang si Daisy minsan. Masyado na kasi minsang nasosobrahan sa pagiging OA. Kapag pinagsasabihan naman ni Daisy, ay palagi itong huminguso sa kanya na parang bata. Kaya sa huli, ay si Daisy na lamang din ang talo dahil magaling talaga magpa-baby itong si Louie. Naging mabilis ang mga nagdaang araw. Kahit papaano naman ay bumalik ang dating Louie. Nakikisama na ito, nakikihalubilo at kung ano-ano pa. Tumatawa na din ito at ngumingiti-ngiti. Kahit na papaano ay nakakausap na din niya ang kanyang mga magulang at nakikijoin na rin siya. Patuloy lang din ang therapy na ginagawa sa kanya at patuloy din sa paghahanap ng eyes donor para kay Louie. Si Daisy naman ay patuloy sa kanyang pagsasanay. Hindi naman nagsasawa ang kanyang trainer na turuan siya hanggang sa dumating na nga ang puntong ibang-iba na si Daisy. Tipong magaling na siya sa mas magaling. Bihasang-bihasa na talaga. Sa ilang buwan na pagsasanay niya ay nagawa niya ang bagay na yun. Nakatingin ngayon si Daisy sa harapan ng salamin. Nakaupo siya. Inayusan siya ng makeup artist na kinuha niya at ang gusto niya ang sinunod nito kung saan dark lahat ng ilalagay sa kanyang muka. Kinikilabutan na ako agad, sabi ng makeup artist. Dahan-dahan naman na tumayo si Daisy. Ngumiti siya sa harapan ng salamin. Nakakatakot talaga ang aura niya. Ibang-iba sa inosenteng Daisy. Humarap si Daisy para mapaigtad ang babae dahil sa gulat. Thanks, sabi ni Daisy at nauna nang naglakad palabas. Doon lamang nakahinga ng maluwag ang babae na siyang napahawak sa bandang puso niya. Naku, mukhang may mangyayaring hindi maganda. Para siyang papatay ng tao na ewan sa kanyang itsura. Pero sobrang ganda niya at napaka-elegante. Ani ng babae. Samantala, pababa naman ang hagdan si Daisy. Bawat tunog ng takong niya ay nagbibigay ingay at kilabot sa buong mansyon nila. Napatigil na lamang ang mga kasambahay dahil sa ingay na naririnig
maging ang ibang mga Valentine. Napaangat na lamang ng tingin kay Daisy habang nakaupo sila sa sofa. Napanganga na lamang sila at hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Napangisi si Gina at saka inikot ang mga mata, pero proud na proud siya sa kung anong Daisy ang makikita niya ngayon dahil sobrang laki ng improvement na nangyari. Kinuha ni Gina ang wine sa mesa. "Chill guys, ako lang naman to. Si Daisy pa lang din naman to pero hindi lamang basta si Daisy." Ani Daisy para mabalik sa realidad ang mga ito. Napapailing. "Nakakatakot at nakakapangilabot, Daisy, pero ang ganda mo pa din. Bagay na bagay sa iyo ang ayos mo ngayon." Puna ni Brennan na makikitaan ang paghanga sa mga mata. Napangisi si Daisy. "Well, expected ko naman na ang bagay na yan." Ani Daisy at saka siya umupo sa isang single sofa. Pinagkrus niya ang kanyang mga binti at inilagay sa magkabilang side ang kanyang siko. Sobrang ganda niya talaga at ang itsura ay napaka-intimidating. Tapos yung pwesto niya pa sa sofa ay parang isang reyna na nag-uutos. Reynang maldita. "Mukhang ibang Daisy na ang makakasama namin sa mga susunod." Ani Marian dahilan upang pagak na matawa si Daisy. "Kailangan niyo na talagang masanay kasi iba na talaga. Hindi na sa mahinang Daisy." Ani to. "Nagulat talaga ako. Halos hindi kita makilala. Na-excite talaga ako makita kung anong ipapamalas mo." Ani pa Marian. "Chill muna. Kailangan dahan-dahanin ng lahat para naman madama ang sakit. Mahirap kapag biglaan. Kailangan pahirapan muna bago ang patayin. Kasi swerte naman nila kung papatayin agad sila." Ani Daisy, nakala mo ay wala lang ang sinabi niya. Pero noon, makarinig lamang siya ng salitang papatayin ay agad siyang natatakot at agad siyang may sinasabing opinyon. Pero ngayon ay wala lang sa kanya kasi gagawin niya din naman ang bagay na yon. Malapit na. Mahanap niya na ang mga taong nagpahirap sa lalaking mahal niya. Malapit na siyang makaganti. At yun ang gagawin ko sa kanila. Para naman maganda. At saka may thrill. Dagdag pa nito. "Well, nasa iyo naman ang desisyon. At ikaw nang bahala sa lahat. Hinahayaan ka naman na. Basta nasa likuran mo lang kami." Ani Gina na sumabat at para makuha ang atensyon ng lahat. "Malalaman niyo na lamang at magugulat na lang kayo na pinapahirapan ko na sila. Kaya no worries. After ko, kayo naman bago ko patayin." Ani Daisy. Itong Daisy na ito na nasa harapan ko ngayon ang matagal ko na talagang gustong makita. At ngayon ay humahanga ako sa kanya dahil ang bilis ng pagbabago ng emosyon ng kanyang muka. Napakagaling at napakahusay. Ani Gina sa kanyang isipan. Pero bago ang mga tauhan at mga alipin, uunahin ko muna ang kanilang leader na siyang nasa loob ng mansyon. Ani Daisy para matigilan ng lahat dahil sa pagtataka. Napatingin sa kanya maging si Gina. Napahalakhak si Daisy. "Oh my God! Hindi ko akalain na hindi niyo alam ang bagay na yon. Ni hindi man lang kayo nagtaka kung bakit pati kayo ay hindi niyo mahanap kung saan nagtatago ang mga to. At sa bawat punta niyo sa mga lugar na nababalitaan niyo, kung nasaan sila ay wala kayong naaabutan." Tanong at sabi ni Daisy. Natigilan silang lahat. Katahimikan ang bumalot sa pagitan nila. Natatawa man si Daisy dahil bakas sa mukha ng lahat ng mga ito at talagang walang alam sa kanyang sinasabi. "What do you mean, Ate Daisy?" Tanong ni Brennan. Napangisi si Daisy. "Well, simple lang naman. May isang taong nagtatraidor na kung saan nandito lamang siya sa loob ng mansyon na to. At siya ang nagsasabi sa mga taong yon. Siya ang mastermind ng mga pangyayari. Siya ang may gawa ng pangyayari na nangyari sa mansyon namin. Dahil siya ang mastermind." Sabi ni Daisy sa casual na boses na akala mo ay wala lang sa kanya ang sinabi niya, habang nagtataka naman ng sobra ang kanyang mga kasama. Takang-taka na kung sino ang tinutukoy nito. Walang kahit na sinong pumapasok sa kanilang isipan kung sino ang taong ito. Ngumisi naman si Daisy at saka mas lalong umayos ng kanyang pagkakaupo. Hindi natin talaga mahanap kung saan nagtatago ang mga to dahil masyado silang tinatago ng kanilang amo at masyado silang pinoprotektahan dahil isa man sa kanyang mga tauhan ang mahuli natin ay mabubuking siya. Ani pa nito. Sinong taong yan, Ate Daisy, nang malaman namin at para maisip na namin kung anong hakbang ang gagawin namin sa kanya?
ani Brennan. Nagkaroon pa ng ilang saglit na katahimikan sa pagitan nila hanggang sabihin na ni Daisy kung sino ang taong ito na siyang nagpagulat sa lahat. Hindi nila inaasahan. Ilang araw na ang lumipas at minamanman na nilang mabuti ang mga galaw ni Jonah. Si Jonah ang sinabi ni Daisy na siyang mastermind at boss ng mga lalaking yun. Nakakagulat dahil hindi nila akalain dahil alam nila kung paano maging magkaibigan sina Jonah at Daisy. Kaya takang-taka sila kung paano ito nangyari. Gusto nilang malinawan para naman maintindihan nila kahit papaano. Samantala ay nakatunog naman si Jonah at alam na ng mga Valentine na siya ang amo ni Diego na siyang mas nagtatago pa ngayon. Kinakausap na ni Jonah ang mga to at gumagawa na naman sila ng panibagong plano. Kailangan natin mapabagsak itong si Daisy. Isa siyang malaking dagok sa ating grupo. Hindi pwedeng tayo ang mapapabagsak niya. Sabi ni Jonah sa mga kasamahan. Ma'am, kaya pa ba nating gawin ang bagay na yan ngayon? Baka maubos ang ating pera. Kakaunti na lamang yun dahil nagamit na natin. Ni Diego, ang lahat ng perang meron sila ay nakaw lamang ni Jonah sa mga Valentine at yun ang kanilang ginagamit ngunit naubos na yun. Hindi naman kasi mayaman si Jonah at wala din namang mga pera ang kasamahan niya. Kahit na gumawa pa sila ng masama at magbenta ng ipinagbabawal na gamot ay nauubos lang din ang pera nila kaya ngayon ay isa pa yun sa kanilang problema. Ako nang bahala sa pera. Kaya huwag kayong maglala dahil ako mismo makakaharap niya at kaming dalawa mismo ang magtutuos kung talagang gusto niya ng malaking gulo. Ibibigay ko naman sa kanya yon. Basta sabihin niya lang sa akin kung ano ba talaga ang nais niya at mabibigay ko. Mariing sabi ni Jonah na siyang mas matapang pa. Hindi naman nakaimik ang kanyang mga tauhan na siyang nakatitig lamang sa kanya. Takot ang mga ito kay Jonah kaya kapag nagsasalita ay hindi sila umiimik dahil alam nila kung ano talaga ito. Dahil kahit silang tauhan ay kayang-kayang patayin ni Jonah nang kahit na walang alinlangan at takot na makikita sa pagmumukha nito. Wala nang imikan sa pagitan nila. Bakas ang gigil at saka ang galit sa mukha nito. Nalaman niya kasing alam na ni Daisy ang katotohanan at hindi niya akalain na magiging ganun katalino pala ito. Hindi iyon ang inaasahan niya na pati siya ay napansin ito. Hindi na nga siya nagpapahalata pa kaya gustong malaman ni Jonah kung paano nito nalaman. Pero hindi nagpahalata si Jonah. Makapal pa din ang mukha niyang bumalik sa mansyon ng mga Valentine kasi kapag hindi niya ginawa yon ay mas lalo lamang siyang pagtatakahan ng mga ito kaya kailangan niya maging inosente na walang kahit na anong alam. Nagpanggap din naman ng mga Valentine. Pinakasamahan muna nila si Jonah pero parte lamang yon ng kanilang plano para mahuli sa mismong salita nito at siya. Ang gusto nila mangyari ay si Jonah mismo ang magsasabi sa kanila. Ang aaminin sa ginawa nito at yun ang kanilang balak. Don't worry, magiging maayos din ang lahat, Jonah. Huwag kang mag-alala. Huwag mo nang isipin ang nangyayari sa pamilya namin dahil labas ka naman na talaga doon. At wala ka nang dapat intindihin. Marami ka nang naitulong sa amin at sapat na ang bagay na yun. You need to take a rest. Kailangan ding magpahinga ng utak mo. At saka problema naman ng pamilya namin to. Marahang pagkakasabi ni Gina kay Jonah at saka ibinaba ang kape na hawak sa table na nasa kanilang gitna. Unang nilapitan ni Jonah si Gina upang bilugin ang ulo nito pero hindi alam ni Jonah na alam naman na ni Gina ang kanyang gagawin at hinihintay lamang siya na lumapit na siyang nangyari naman. Mismong siya na ang naglalapit sa kanyang sarili. Hindi ko lang maiwasan na alalahanin kayo dahil pamilya din naman ang turing ko sa inyo at masyado na ako napamahal sa inyo. Kaya hindi ko kayo kayang pabayaan at hayaan na lang Ate Gina. Alam mo naman na hindi din ako makakatulog ng maayos sa gabi dahil sa mga iniisip ko. Ani Jonah sa nagpapaawang boses. Napangiti naman ang maliit si Gina. Thank you so much Jonah ha, for being concerned and for being here for us. Lalo na kay Daisy. Thank you kasi binuksan mo ang isipan niya. Kaya naman kayang-kaya niya nang gawin lahat ng mga gusto niya ngayon at malaya na siya. Ani Gina, gustong mapakuyom ni Jonah ng mga kamao pero hindi niya ginawa at baka makahalata ito sa kanya. Nagsisisi nga ako na tinuruan ko siya at binuksan ng isipan niya. Ang pabaguhin siya dahil hindi ko akalain na ganito pala ang igaganti niya sa akin pagkatapos sa mga nagawa at naitulong ko sa kanya. Ani Jonah sa kanyang isipan. Walang anuman yun.
Saka nararapat lamang dahil magkaibigan kami ni Daisy. At saka tama lang yun. Hindi ko siya pwedeng pabayaan. Kapatid ang turing ko sa kanya. Hindi pwedeng mahina siya palagi. Ani Jonah, saka ngumiti ng maliit. Tama at mabuti kung ganon. Thank you for always being here by her side. Hindi mo alam kung gaano kalaki ang naitulong mo sa kanya and sobrang thankful ako about that. Again. Ani Gina at napatango na lamang si Jonah. Puro si Daisy na lamang ang usapan nilang dalawa. At naiinis naman na si Jonah doon dahil sinisisi niya ang sarili kung bakit naging ganon si Daisy. Sana hindi na lamang niya tinuruan at tinulungan ito dahil hindi niya akalain na si Daisy pala ang magpapabagsak sa kanya. Ngunit hindi siya papayag sa bagay na yun dahil uunahin niya muna ito bago siya maunahan ni Daisy. Habang nag-uusap si Gina tsaka si Jonah ay hindi alam ni Jonah na nalaman ni Daisy ang pinag-uusapan nila. Naririnig ng mga ito. Sa madaling salita ay set up ang ginawa nila para kay Jonah at mamaya ay lalabas si Daisy para magpakita kay Jonah at doon niya gagawin ang kanyang binabalak. Pero sa nakaka-excite na paraan, ayaw niya ng madalian. Gusto niya yung may thrill para naman matakot si Gina. Habang nakaharap si Daisy sa screen ay dumating si Louie, kanyang asawa. Humawak agad ito sa kanyang bewang at saka hinalikan ng gilid ng kanyang ulo. Hey baby. Ani Louie sa malambing na boses. Hello din baby. How are you? Tanong ni Daisy sa marahan na boses at saka humarap kay Louie. Hinalikan niya sa pisngi ito. I'm good baby. How about yours? Masyado ka naman bang busy lately dahil kay Jonah? Hindi pa din natatapos yung bagay na yan. Gusto mo bang ako na ang gumawa? Tanong ni Louie. No babe, ako nang bahala sa bagay na to. Gusto ko lang na may thrill kaya pinapatagal ko. But mini-make sure ko na hindi siya makakatakas pa. Ani Daisy, napatango naman si Louie. 5 buwan na nang simula ng tuluyang gumaling si Louie. Nakahanap din sila ng eye donor at thankfully ay naging maayos naman ang pag-transfer ng eyes sa kanya at walang kahit na anong nangyaring hindi maganda. Sa 5 buwan na yun ay nagpagaling palalo si Louie at tanging ang pamilya niya lamang ang nakakaalam na maayos na siya. Sa harapan ng iba, lalo na kay Jonah, ay nagpapanggap si Louie na wala pa ding makita. Kaya minsan ay alam ni Louie kung ano ang ginagawa ni Jonah. Minsan na niyang nakita si Jonah na may hinahanap sa kanyang silid na documents pero umasta si Louie na walang alam noon. Pero kitang-kita niya, hindi lamang halata. Magaling na si Louie ngayon at bumalik na siya sa dati at masaya naman silang lahat dahil doon. Ang tanging hinihintay na lamang nila ni Daisy ay ang matapos lang lahat para makapag-bonding naman silang dalawa. Para ma-enjoy na nila ang isa't isa sa tagal nilang hindi nagkaroon ng bonding. Basta, if you need help baby, I'm just here, okay? Ani Louie. Yes naman baby. Saka I can handle this thing. Gusto ko ako ang makakaharap niya. Gusto kong ipakita sa kanya kung sino na ba talaga ang Daisy ngayon na siyang tinulungan niya. Ani Daisy, saka ngumisi at tumingin sa screen. I'm pretty sure na nagsisisi na siya ngayon because of that. Ani Louie. Well, hindi na ako magtataka sa bagay na yan dahil halata naman sa mukha niya at minsan ko na din narinig. Pero hindi ko nakasalanan ng bagay na yun. Dahil una sa lahat, siya naman ang may gusto nun. Kung hindi nga sa kanya wala lang akong pakialam until now. Pero because of her, kaya ako nagkaganito ngayon. I'm thankful for that. Kasi nalaman ko na siya din pala ang may kakagawa na nangyari sa atin. At magaling siya dahil sa ginawa niyang panlilinlang. Napaikot niya tayong lahat sa kanyang mga palad. At tayo naman ay walang kaalam-alam. Pero sa pagkakataon na to ay siya naman ang napapaikot nating lahat. At kung talagang matalino siya, hindi siya tanga sa bagay na yun. Ani Daisy sa casual na boses pero mariin ang ibang salitang kanyang binibitawan. May ngiti naman sa labi si Louie habang pinapakinggan ng asawa sa kung anong sinasabi nito. Baka sa mukha nito kung gaano siya ka-proud kay Daisy. Well, I'm thankful na naging ganyan ka wife. Mas gusto ko ang pagiging palaban mo. Ibang-ibang aura mo sa dati na I love both. Ani Louie na bahagyang nakayuko kay Daisy. Kaya nang humarap si Daisy ay nagulat siya kaya bahagyang napalayo. Muntik nang magtama ang kanilang mga labi. Ako pa din naman to Louie. Siguro yung katapangan kong to na pinapakita at pagiging palaban ay nilulugar ko naman. But when it comes to you, yung dating akong lumalabas. Ani Daisy,
Malawak lalo ang ngiti ni Louie saka siya kinabig at pinaghahalikan sa ulo. Thank you so much my wife, my Daisy. Dahil hindi mo ko iniwanan kahit anong nangyari. Nandyan ka pa din at kahit na hirap na ako at nahihirapan ka na din. Thank you kasi na natili ka, kahit na pwede ka naman nang bumitaw na. Ani Louie, nagsumpaan tayo sa harapan ng altar nung kinasal tayong dalawa at tinutupad ko yun, hubby. Dahil gano'n naman talaga at yun ang nalalapat. Hindi kita iiwanan kagaya ng sinabi ko sa harapan ng altar. Sa hirap pa no sa ginhawa, lalo na sa sakit. Palagi lamang ko nandito sa tabi mo kasi asawa mo ko. Kapag may sakit ka, nandito ako para alagaan ka. Hindi totoong pagmamahal kung iiwanan kita sa panahong kailangan mo ko. Kagaya na lamang ng nangyari. Ani Daisy sa malambing na boses. I'm just very thankful for everything, wife. Wala na akong ibang masabi pa. Ikaw ang nagpapatunay na kapag mag-asawa na talaga ay dapat hindi iniiwan ng isa't isa kahit na anong mangyari. Kahit na sobrang hirap at pasuko na tayo. Thank you kasi hindi mo ako sinukuan. Kahit na alam ko na hirap ka na sa akin dahil sa kalagayan na meron ako noon. Ani Louie, sincere ang kanyang boses. Hinaplos ni Daisy ang kanyang pisngi habang namumungay ang mga mata nila parehas. I love you so much, Louie. My husband. Ani Daisy. Ngumiti naman si Louie sa kanya at saka siya hinalikan sa noo pababa sa kanyang ilong hanggang mapunta sa labi. Isang marahan na halik ang binigay nila sa isa't isa. I'm fucking in love with you so much, wife. Sabi ni Louie at muling naglapat ang kanilang mga labi at marahan na halik ang ginawad nila sa isa't isa. Pagkatapos ng halik ay kapwa silang ngumiti at saka niyakap ang isa't isa. Dumating ang araw na pinakahihintay ni Daisy. At walang kaalam-alam si Jonah na kagagawa niya yon, na sinit niya ang lahat. May hint na si Jonah sa kanyang isipan kung sino ang dumukot sa kanya. Nasa isang warehouse siya kung saan nakatali siya sa upuan. Ang mga kamay at mga paa niya at nasa gitna siya. Bumukas ang warehouse at doon nakita niya agad si Daisy na elegant at kakaibang aura sa mukha nito. Hello my dear friend, how are you? Tanong ni Daisy kay Jonah na masama siyang tinitingnan pero wala lamang kay Daisy. Nakangiti lamang ito, ngiting na maasar. Mahina ka pa din Daisy dahil masyado mo pang pinapatagal ang lahat. Imbis na hindi na. Masyado ka maraming paligoy-ligoy. Duwag ka pa din at takot. Matapang ani ni Jonah. Napahalakak lamang si Daisy doon at saka pa siya lumapit kay Jonah. Talaga ba Jonah? Paano mo naman nasabi ang bagay na yun ha? Kayang-kaya kitang patay ng isahan lamang. At alam mo kung bakit ko pinapatagal? Para naman may thrill. Hindi yung wala. Ani Daisy. Pero kung gusto mo talagang mamatay ay pagbibigyan naman kita. Madali lang naman akong kausap eh. Dagdag pa nito. Hindi nakaimik si Daisy na takot ang nararamdaman. Alam niyang hindi nagbibiro ang kaibigan kaya ganoon na lamang ang kanyang nararamdaman. Halata sa mukha mong natatakot ka, Jonah. Ani Daisy. Daisy, isipin mo ang pinagsamahan nating dalawa. Ang mga napagdaanan natin at ang mga pagsubok na hinarap natin. Ani to, bahagyang pumantay si Daisy sa kanya. Takot ka palang mamatay. Masyado ka pang matapang. May paraan pa naman. Magmakaawa ka lamang sa harapan ko at sa kulungan kita ibabagsak. Ganon lamang yun, Jonah. At wala nang iba. Dahil kahit papaano, may awa pa din naman ako sa'yo. Ani Daisy. Saglit na hindi nakaimik si Jonah hanggang sa napaiyak na lamang siya. Tinatago lamang ang totoong emosyon. Hindi dapat si Louie yun eh. Ikaw dapat yun, Daisy. Hindi si Louie dahil mahal ko siya. Tama ka nang narinig. Mahal ko si Louie at di ko siya kayang saktan. Pero hindi ko naman akalain na gano'n ang mangyayari. Pero nagsisisi ako, Daisy. Pinagsisisihan ko lahat ng yon. Mukha lamang akong matapang, but deep inside ay hindi talaga. Hindi ko na kaya. Please, sana hayaan mo ako magbago at harapin ang parusa. Ani Jonah, umiiyak. Okay, kung yan naman ang nais mo. Ani Daisy, nagkaroon ng aminan at confrontation sa pagitan ng dalawa at doon nalaman ni Daisy na mahal nga ni Jonah ang asawa niya. In the end ay mas pinili pa din ni Daisy na batas na ang magparusa kay Jonah. Nararamdaman niya din kay Jonah ang pagiging totoo. Kilala niya ito kaya alam niya ang nararamdaman ni Jonah. Lalo na nang magpasalamat ito sa kanya
ng pusasa ng mga pulis. She just smiled. Proud na proud talaga ako sa iyo, wife. Ani Louie, naging ganito man ako, pero alam ko naman ang salitang awa. Mas pinili kong batas na magparusa sa kanya dahil alam kong yun ang tama. I love you so much. Ani Louie. Tumingin si Daisy sa kanya, saka ngumiti at hinaplos ang kanyang pisngi. I love you too. Ani Daisy. Ano man ang kasalanan na ginawa ng isang tao sa atin ay kailangan pa din nating hayaan ng batas ang magparusa at hindi tayo. Dahil Diyos lamang ang may karapatan na kunin ang buhay na hiram lang naman natin sa kanya. Kay Daisy ay mas naisip niya pa din ang tama at ang pinagsamahan nila ni Jonah. Nahuli na din ang mga kasamahan ni Jonah na siyang mga sumuko na din ng kusa at doon sa kulungan nila pinagsisihan ng lahat. Samantala, masaya naman si Daisy at saka si Louie ngayon. Binayaan pa sila ng isang anghel na siyang nagbigay liwanag, kulay at saya lalo na sa buhay nila. At dyan na po nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang The Wife Revenge. If you like the story, please don't forget to like, comment, share, and subscribe for more wonderful stories. Hanggang sa muli! Paalam!